Ayun mga kababayan, breaking news po. Senator Amy Marcos naghain na po ng panukalang batas para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. From November 2, 2026 gagawing October 2027 mga kababayan. So palag ba kayo na sa October 2027 na lang yung barangay at SK election? So ito po mga kababayan, post ni Manang Amy Marcos, Senator Amy Marcos sa kanya pong Facebook page. Ito po yung kanyang sabi dito. Bawat boto ay mahalaga. Maraming botante na ang naghihikahos na mas pipiliin na lamang na huwag nang umuwi sa kanilang mga probinsya para bumoto. Ito po, dahil sa bantang maraming Pilipino ang maaring hindi makaboto, bunsod ng mataas na pamasahe at presyo ng krudo, inihain ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill number 2067 upang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election BSKE mula Nobyembre 2026 patungong Oktubre 2027 mga kababayan. Nako, iiyak nito yung mga aspirants. Iiyak nito yung mga nagbabalak na kumandidato. So good news po ito sa mga incumbent na mga barangay officials sapagkat mapapahaba, madadagdagan na naman ng isa pang taon yung kanilang panunungkulan. Nako, paldo si Kagawad at si Kapitan mga kababayan. Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Ito pa po. Inalala rin ng senadora na kasunod lang ng undas ang eleksyon. Kung kailan inaasahang mas dadagsa ang biyahe at mas lalong magmamahal ang pamasahe. Mahalaga ang undas sa mga Pilipino bilang panahon ng pag-alala sa ating mga yumao. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng pamasahe, baka mapilitan ang iba na huwag nang umuwi at tuluyan na ring hindi makaboto, git ni Marcos mga bayan. Ayon sa kanya, bagamat mahalaga ang halalang ito sa barangay, kailangan ding isaalang-alang ang kasalukuyang krisis sa langis at ang bigat ng gastusing ng publiko mga bayan. Ito pa po yung kanyang sabi. Bawat boto ay mahalaga. Maraming botante ang naghihikahos. Mas pipiliin na lamang na huwag nang umuwi ng mga botante sa kanilang mga probinsya para bumoto aniya. O dagdag pa ng senadora, kung ipagpapaliban ang halalan, magkakaroon ng sapat na oras ang mga botante na ilapat at i-update ang kanilang rehistro, kaya hindi na kailangang bumiyahe at gumastos ng malaki sa araw ng eleksyon. Binanggit din niya, aabot sa 16 bilyon ang gagastusin para sa barangay at SK election ayon mismo sa COMELEC. Bukod pa sa karagdagang gastos ng PNP, Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Kung may bilyon-bilyon para sa eleksyon, mas mabuti siguro kung ilaan muna ito sa mas agarang pangangailangan tulad ng pagkain, krudo at iba pang serbisyo. Yan po yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Ito pa po, gate pa niya, kung may pagpapaliban ng halalan, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng mga opisyal ng barangay, mga incumbent barangay officials, at mas matututukan ang pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga komunidad sa gitna ng krisis na nangyayari po sa ating bansa. Ito po yung sabi niya mga bayan, hayaan muna natin ang mga Pilipinong magdasal at alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay tuwing Nobyembre. Huwag na natin silang abalahin sa eleksyon at pamumulitika. Nako, medyo nakakatawa itong pahayag ni Manang Amy Marcos. Diba si Manang Amy Marcos din po yung author kung bakit November to yung naging schedule.
ng halalang pambarangay ayon po sa Republic Act 12232. Sila po ang nag-schedule nito, mga kababayan. Tapos sasabihin po nila na gawin na lang October dahil yung November 2 ay para sa mga para ilaan daw yung oras ng ating mga kabayan sa kanilang mga yumao para magdasal, mga bayan, bisitahin yung kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Medyo nakakatawa, mga bayan. Nako, ano po kaya yung masasabi dito ng mga aspirant, mga nagbabalak na kumandidato? May mga na yung iba, may mga tawag dito, naka-line up na ha, yung kanilang mga kapartido. Tapos ito na naman, nag-file na pala, naghain na ng panukalang batas si Manang Amy Marcos mismo. Yung tinawag po nilang Senate Bill number 2067. Ang layunin po nito ay ipagpaliban ang barangay at SK election or amyendahan yung dating batas. Amyendahan yung Republic Act 12232, mga bayan. Ipagpaliban yung November 2, 2026 na naka-schedule na halalang pambarangay, mga kababayan. So, basahin po natin yung mga komento ng ating pong mga kababayan patungkol sa post na ito ni Senator Amy Marcos. Ito po, sabi ni Jerny Alcala, joke time tayo, Senator ha? Joke time daw. Ito po, sabi ni Godwin Tenorio, nakailang postponement na po kayo. Hayaan natin ang mga tao ay pumili ng bagong liderato sa kanilang mga barangay. Bakit po laging barangay ang punteriya o ipospon? Kung ang eleksyon national ipospon, payag po ba kayo, Madam Senator? Nako, delikado po, mga bayan ha. Baka pati yung national election ay postpone po nila ng ganon-ganon na lang. Sabi ni Mama 2, sana po, Senator Amy Marcos, ituloy po ang eleksyon para mapalitan naman yung mga opisyal na nakaupo sa bawat barangay na wala naman ginagawa, kung hindi puro paganda lang at papugi. Wala naman na itutulong sa nasasakupan na sa barangay. Kaya sana po ituloy na. Nananawagan po itong si Mama 2 na sana ituloy na daw po itong barangay at SK election. Wag na pong hadlangan para mapalitan yung mga barangay officials na sa tingin po nila ay wala na pong ginagawa sa kanilang mga barangay. Puro papugi lang daw, puro paganda lang daw yung alam at walang naitutulong sa kanilang nasasakupan. Sabi ni Marpata, hindi na talaga mananalo to. Wala siyang alam na gagawin sa Senado kundi postpone ng barangay election. Nako, may mga nagagalit na sa'yo, Manang Amy Marcos. Dahil sa patuloy mong pagpopospone, patuloy mong dinidiskit, patuloy mong pinupunteriya yung barangay election, pinopospone. Ibig sabihin ay pinapaboran po ninyo yung mga kasalukuyang nakaupo. Siyempre matutuwa yung mga incumbent barangay officials, mga kasalukuyang nakaupo, matutuwa po talaga yan sapagkat mapapahaba yung kanilang panunungkulan at mai-extend po ng ilang buwan pa yung kanilang termino. At siyempre mai-extend din po yung kanilang pagtanggap ng kanilang sahod o honorarium, mga bayan. Nang walang gagastusin. Pambihira, Di na daw ito mananalo sa 2028, sabi ni Randy Boot. So, tingnan po natin, mga kababayan, kung sakaling makapasa ito sa Kongreso or sa lower house. Tingnan po natin kung ito ay malagdaan ng ating Pangulo at maging ganap na batas. So halimbawa, yung Senate Bill 20, ano nga ba yun? Senate Bill number 2067, yung postponement po ng BSK 2026, Senate Bill 2067, mga bayan. So halimbawa, maging ganap na batas po ito, mapirma ng ating Pangulo, maging Republic Act, sa tingin po kaya natin, mga bayan, yan ay makakalusot pa sa Supreme Court
O syempre, alam natin na questionin naman yan. May magke-question sa Supreme Court tungkol po sa legality ng postponement nitong November 2, 2026. At alam po natin na pangunahing ko kontra dyan, pangunahing magke-question dyan, ay ito pong kilala bilang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. So may mga naging desisyon na yung Supreme Court noong 2023 kapag walang valid na rason ng pagpupuspon ng eleksyon ay yan po ay unconstitutional or labag sa atin pong saligang batas. So baka itanong po ninyo, bakit po hindi naging unconstitutional yun pong postponement ng BSKE 2025? Kasi ayon po sa Supreme Court mga bayan, ang ginawa pong batas ng ating pong mga mambatas ay pagpipix lamang ng termino. Ipinipix yung termino from 3 years to 4 years mga bayan. Kaya valid po na rason daw yan ayon sa COMELEC mga bayan. Pero sa tingin po natin, itong batas ngayon na gagawin po nila dahil daw may crisis, sa tingin ko hindi na ito papaboran ng Supreme Court mga bayan. Yan po ay idideklara na unconstitutional. Pero abangan pa rin po natin mga bayan kung ano po yung kahihinatnan, kung talagang mapupuspon ba o matutuloy itong barangay at SK election. Pero kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo na gawing October 2027 na lang yung barangay at SK election? Ayan, paki-comment po sa baba mga bayan at babasahin po natin yung mga komento po ninyo, mga opinion po ninyo sa mga susunod nating talakayan. So hanggang dito muna yung ating update mga bayan patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. Ayan, paki-likes, paki-share at paki-subscribe po ng ating channel mga idol at mga bayan.